Of course, hindi na po dapat kayo ligtas. Dapat po yung mga pulis natin ligtas. Di ba? Ligtas kayo, kawawa naman kami. How do you feel na ligtas kami? So we have so many projects. I've been to the field and alam mo, hindi naman po perfect ang society natin. Hindi naman po perfect yung pulis. Nagkakamali pulis. But every time nagkakamali kami, hindi lang po kami nagkakamali na papausan. Dinidemanda rin po kami ng mga tao. Tama o mali, okay lang sana kung nagkamali ka ng demanda. Usually po, yung mga nagdidemanda sa amin, puro mga counter charges. Kaya yung mga pulis natin, natatakot na rin magkakaso eh. Why? Kasi pagka nagkakaso sila, nag-counter sila, walang pera eh. Walang pera pang kumuha ng attorney. Right now, if you want to get yung good yung law firm, you have to spend about 50,000 or 100,000 pesos just for the acceptance. And every time that the lawyer appears, that's another 5 to 10,000. Depende kung gaano kagaling yung kukunin mo lawyer. Dito po, we have a unit, and I have to mention it, yung CIDG. Ang CIDG ang laging hinuhuli niya kasi that's a premier investigative unit po ng Philippine National Police. Siyempre, since sila premier, ang mga hinuhuli nila, pinakamatataas. Usually, mga matataas na illegal recruitment, yung mga big time na tao, yung mga may kailangan nila matataas. Kaya lang every time, pagkahumuli ka ng mga big time, of course, alam nilang illegal sila eh. Nag-iipon rin sila ng watches sila, panlaban sa iyo. They will hire the best lawyers para to defend themselves. Kami, kaya nagagaling mo, anong galing mo sa investigation, tama yan. Pero what will happen is they will make harassment. Magka-counter sila ng charges sa iyo. Which is practically dun po nahiraman yung police natin. We have a legal service, they help you. Magagaling po yan. But remember, pag mga sabi nila, attorney di company lang gumamit sa iyo at ginamit nila, kaya na paano nanginginig rin yung mga police natin. So what we're doing right now, and with the help of our financial institutions, is to come up with yung mga law firm that will defend us. Private law firm na hindi po kami iiwanan kasi sabi nga ng financial institution namin, we will try to have yung mga retainers instead of us na getting an individual lawyers, meron na pong law firm that will defend us in court. And that, I hope it will help po yung mga PNP natin. No? Second, another po nagiging ng mga police natin, nagiging problema natin is yung mga medical. No, ang hirap rin talaga. If you're happy if you're here near sa General Hospital natin, dito kompleto ng gamot. We have the best doctors here, best facilities. But what will happen when you're out? Nasa probinsya ka, nasa region ka, malayo. Meron po kami mga hospital doon, but I guess hindi naman po sila ganun kaibig as the same as dito po sa PNP natin. No? So ito po yung ginagawa natin. We want to make sure na kuman po ng health card. Yun po yung solution natin ng medical card, HMO, para yung mga police natin, sige lang, meron ka ng legal assistance, meron ka mong health card, para kahit anong mangyari sa'yo, sigurado banday ka ng police. At least alam mo na ligtas ka sa mga mangyayari sa'yo. It's just a simple na hindi naman po ganun kalakihan, but we're talking to the other HMO, paano gagawin. And tingin ko, kaya naman natin, kaya po ng financial institution, that will help us. So ito po yung mga nagiging project po natin. Marami po kaming gusto gawin sa PNP, but I think it's a very short na malaman niyo po, no? We don't have enough time para maano. But ito lang po yung gusto natin. Gusto namin yung natin, ligtas yung tao natin, ligtas po yung community natin, and of course, ligtas rin po yung mga police natin. So that's a gist of what is really direction po ng police natin. Ang direction po ng police natin, police, crime prevention and crime solution. So maraming salamat po.